20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas ayon sa Agriculture Department. Pero si Vice President Sara Duterte may bana tungkol dito. Nasa frontline balitang yan si John. Mantakin mo, Visayas lang talaga. No? Hindi, kasi nga po, alam naman po natin, aminin na ho natin, na sobrang hina ho ng administrasyon ni Marcos sa Visayas at Mindanao. Sa Mindanao, malamang sa malamang, aminado na sila. Wala na ho sila magagawa dyan. Baka iba na yung gawin nila dyan. Pero sa Visayas, talaga nga namang dito kasi yung pagdating ng eleksyon, medyo ito yung parang nagbibigay, nagdidikta. Bakit kanyo? Kasi sa Luzon, alam naman po natin kung sino yung sikat. Lalong-lalo na po yung administration slate. Talagang medyo nandyan ho talaga ang panig niyan, ang Luzon. Lalong-lalo na po, alam mo naman, si Marcos, although marami na rin nagsisising mga Ilocano, nandyan ho yan sa Luzon. Sa Mindanao naman po, given na sa mga Duterte yan. Pero pwede ho nilang dayain dyan dahil tandaan ninyo, di ba, nung panahon ni Gloria, dyan nga nagkaroon ng medyo hocus-pocus. Kasi dyan, ang labanan ho dyan, ika nga, hindi ho yan pera-pera lang. Baril ho ang ginagamit dyan para ho magkaroon ng labanan dyan sa botohan dyan. Kita nyo naman, medyo minsan nagkakagulo. Baka mamaya, i-declare pa na kesyo may gulo dyan, tapos biglang babaguhin ang resulta. Hindi natin alam, di ba? Yung plano nila. Pero ang talagang yung Visayas. Yan ho yung malaking parte ho na magsasabing, ito yung parang breaking point Di ba? Kasi siyempre, tatlo yan. Sa Mindanao, ang Duterte na yan, Matic na yan. Sa Visayas, Duterte rin So, kailangan lang nilang mamili kung sino ang titibagin nila. Ang Visayas ba o Mindanao? Mahirapan silang tibagin ng Mindanao para sa mga Duterte. So, Visayas ang kanilang tatargetin. Nakikita ninyo kung bakit Visayas ang kanilang unang pagbebentahan ng 20 pesos na bigas. Yun nga lang, ang tanong, ano yung 20 pesos na bigas na yun? Baka naman sabi nga ni VP Sara Duterte, baka naman hindi pang tao yung bigas na yan, di ba? Baka mamaya kung para saan yan, di ba? Ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos na kada kilo ng bigas, magkakatotoo na raw at sisimulan yan sa Visayas. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nag-anunsyo niyan. Kasunod ito ng closed-door meeting sa Cebu Provincial Capital, kasama ang Pangulo at ang ilang gobernador ng Visayas. Our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Pinaplansya na ang guidelines sa pamamahagi ng 20 pesos na bigas. Para maisakatuparan yan, sa 33 pesos na kada kilo ng bigas, sasagutin ng national government at ng mga LGU ang 13 pesos. Alam mo mga kababayan kung alam mong gagawin nila dyan, magbebenta lang sila ng konti. Sa iilang palengke lang ibebenta yun. Sigurado tayo dyan. Sa iilang palengke lang ibebenta yun, tapos pipicturan. Tapos papalabas ni Aling Claire. Alam mo naman si Aling Claire, ang reyna ng fake news, di ba? Papalabas po siya, sasabihin niya, kita nyo na? Merong 20 pesos na bigas. Yan ang tinatawag na dapat isolated case. Di ba? Yung sinasabi niyang isolated case na pagdating sa krimen, baka dyan mangyari sa bigas, yung isolated case. Bakit? Ilang palengke lang ang pagbibigyan ng pagbebentahan ng 20 pesos na bigas Tapos pipicturean, ibibidyo, tapos sasabihin, ito na yung 20 pesos na bigas. Sa ilang palengke. Hindi ho yan. Kasi alam nyo mga kababayan, pag sinabi mong nangako ka ng 20 pesos na bigas, hindi ho pwedeng pili lamang. Hindi ho pwede sa ilang palengke lang. Ano ba? Nangako ka ba dun sa palengke lang na yon? Doon ka lang ba sa mga Pilipinong na andoon sa area na yon, nangako ka ng 20 pesos na bigas? Di ba nangako ka ng 20 pesos na bigas sa buong Pilipinas? Hindi ho doon lamang sa lugar na yon. Anong tawag mo dyan? Isolated case. Diba? Yan ang isolated case ni Aling Claire. Aling Claire, di nakarma ka ngayon dahil sa isolated mo.
na sinasabi mo, yung mga krimen, isolated lang. Aboy, sabi ba naman niya, aboy, kita mong kagago nitong tao na to, sabi ba naman niya, o bakit? Paglabas ko, wala namang patayan, wala namang saksakan, wala namang snatchan. Di ba? May ganun pa siya. Gago! Eh, siyempre, saan ka lalabas? Sa subdivision mo. Anak ka ng wewe, oo. Naturalmente, nandun ka sa mayamang subdivision, may security guard. Ay baka siguro meron ka pang security sarili. Talaga ka naman wala magsasaksakan doon. Di ba? Napakasira ulo nitong babaeng to. Totoo lang ha, huwag tayo maggaguhan. Eh, kaya ko rin sabihin nyo, no? Di ba? O, lalabas ako, nandito lang ako sa area ko. O, sa subdivision ko. Naturalmente, wala magsasaksakan dito. Wala rin mag-snatchan dito. O, di ba? Eh, lalo ka na. Eh, sigurado ako, nandun ka sa yayamaning subdivision. Eh, paglabas mo talaga dyan, wala magsasaksakan. O, pero pumunta ka doon sa mga lugar, na karamihan ng lugar sa Pilipinas. Oh, kaliwat kanan nga yung nangyayari, bantakin mo ha. Eto mga kababayan ha, ngayon ko lang sasabihin sa inyo ito. Paano ko nalaman? Alam ko kasi. Bakit? Taga Malate ko eh. Ako'y laman ng Malate. Oh, kahit itanong niyo sa mga taga Malate, kilala po tayo. Marami po tayo diyang mga kaibigan sa Malate. Oh, alam mo, dyan sa Malate ha, gabi-gabi dyan may ma-snatchan ng mga Japanese, Korean, Chinese. Oh, uso kasi ngayon dyan eh. Alam mo, lalo na nung panahon ng may pogo pa, marami kasi dyan Chinese na yung mga nagpupunta sa mga JTB, KTB, may mga daladalang bag yan eh. Yung mga ganyan-ganyan, yung bag nila pa, akala mo nasa Japan sila eh, pero yung bag nilang yan yung hindi ho nakatali ika nga. Sa atin sa Pilipinas, nakatali ho yung mga, alam na natin, nakatago na, alam na ho natin eh. Pero marami ho dyan mga incheck at saka mga Korean na nanakawan na snatchan. Meron pa nga ho dyan pinatay eh. Hindi lang ho nabalita. Meron ho diyan mga sinaksak din. Yun nga, hindi, kahit itanong nyo sa mga pulis dyan. Ako, alam ko yan kasi may mga kaibigan ho tayo dyan. Hindi ko na lang babanggitin yung mga kaibigan natin. Pero yung iba nasa otoridad pa. Oh. At alam natin na may nangyayari talaga dyan. Eh yung nababalita nga lang iilan lang yung nababalita yung Koreanong namatay sa Pampanga, yung binaril doon. Ano lang nga yun isa lang ho yan sa mga nabalita, pero napakarami pang nangyayari. Oh, yun sa Antipolo, 'di ba? 7. Tapos kesyo kung ano-ano pa kwento lumalabas doon. Hindi eto mga kababayan yan po ay mga bali-balita na talagang totoo nga naman na nangyayari. Oh, kahit nga mismo sa TV5. Oh, hindi na lang binanggit pero sabi kasi Reliance wala namang istasyon ng doon kung hindi ang TV5 meron daw nag-aabang sa labas na parang nag-aabang doon sa mga programang hinihingan ng tulong. O alam naman po natin kung sino na 'yon, di ba? Oh, di ba? Pero nagbabantay bigla sinaksak din daw. Oh. Yan isolated case ba yan? Ito para malaman ninyo. Yung Reliance na ho yan, hindi ho squatter area yan ha. Baka akala ninyo, squatter area. Hindi ho. Yung nakatayo dyan na istasyon, paligid ho niyan, mga condominium, paligid ho niyan, mga above middle class o kung hindi kaya, pinakamababa middle class. Wala hong squatter area ho dito, pero ba't may nangyayari hong saksakan dito sa TV5? Oh, di ba? Bakit to? Kasi nga talagang yung krimen sa Pilipinas lumalala na. Tas sasabihin na naman, isolated case. Etong si Aling Claire talagang ang reyna ng fake news. Walang biro ho. Tapos eto na naman yung bigas. Eto na naman yung pakuno nila. Pero bawat pamilya, 10 kilo lang kada linggo ang pwedeng bilhin. Binanatan naman yan ni Vice President Sara Duterte. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga hayop ang mga Pilipino. Duda rin ng bise. Ikaw naman, Vice President Sara Duterte, makalait ka naman sa makalait ka naman sasabihin na naman ni Aling Claire dyan. Porket pagkain ng baboy. Bakit? Pwede naman kumain ng pangit ang mga Pilipino ha. Hindi naman kailangan sosyal Sabihin na naman ni Aling Claire yan. Alam mo si Aling Claire, mga banat yan out of this world Oh, out of this world ang banat yan. Pinapanood.
Alam mo, sa totoo lang ha, si Aling Claire ang laman ng TikTok ko. Mantakin mo sabihin niya. Eh, di ba ang priority ng budget? Health. Sabi niya ngayon. Oh, kailangan ng budget nasa health. Oh, di ba? Oh, eh bakit sinasabi nila ang tulay ay hindi related sa health? Oh, eh paano kung yung ospital, kailangan mong pumunta doon at kailangan mo ng tulay? Oh, pambirang buhay. O, di ba? Ano yun? Ayun din ay budget para sa health. Kasi yung tulay na yun, patungo doon sa health center o kaya sa ospital. Ay? Gago! Alam mo yung tawag dito, yung reporter na nagtanong, sumagot na nga, sabi niya, hindi nyo po ba na-justify na lang yan? Napakaano naman yung example mong yan? Oh, hindi, alam mo kung bakit? Tama siya dun Kasi baka mamaya sasabihin o di ba ang edukasyon ay dapat prioridad sa budget? O kailangan mo ng tulay papunta dun sa edukasyon, di ba? O, kailangan mo ng akap para pag may pera ka, makapunta ka, may pamasahe ka papunta dun sa edukasyon mo, doon sa eskwelahan mo. Di ba? Kakaiba talaga to si Aling Claire. Kaya sigurado ako, ang banat ito ni Aling Claire dito pagdating mo kay BP Sara Duterte tungkol sa bigas na kinakain ng baboy, kakaiba. Unya-unya, panoorin natin. Nangunguna mo, banat ba Hindi kasi natatawa na kagad ako dito kay Aling Claire mga banat niya. Pinanganak ba to sa Ito ba talagang human being o baka naman alien to? Iba kasi yung banat Tila may bahid politika ang pangakong ito dahil sa nalalapit na eleksyon. Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga... Ayan, mga tagbisayas Huwag po kayo maniniwala. Kasi sigurado tayo, hindi nyo mararamdaman yan. Hindi nyo mararamdaman yan. Sigurado tayo, maglalabasan lang yan sa iilang palengke. Maglalabasan lang yan sa ilang mga lugar. Tapos pipicturean, bibidyo. Alam mo naman itong gobyerno, itong pinakasinungaling na gobyerno sa lahat Sa lahat ng pinakasinungaling na presidente, itong presidente natin. Ay, presidente nyo lang pala, sorry. Hindi ko binoto yan, pasensya na. Yan ang pinakasinungaling. Kaya sigurado ako mga taga-Visayas, binubudol na naman kayo niyan. At sinigurado ako, maglalabasan lang yung bigas na yan sa iilang lugar dyan. Di ba? Kasi kung talagang totoo na bumaba na ang bigas, dapat nationwide yan. Hindi pwede sa piling lugar lang. Ano ito? Kayo lang ang butante. Kayo lang ang Pilipino. Hindi, isipin nyo na lang ito. Wag ko kayo matuwa. Pero tanggapin ninyo pag meron. At kung makakain nyo naman, di kainin ninyo, wala namang problema doon. Di ba? Pero mga kababayan, hindi tayo dapat matuwa. Kasi tinatarantado tayo. The mere fact na pili lang yung lugar, ay ito isang malaking pambubudol. The mere fact na hindi nationwide, ibig sabihin may tinatarget lamang po silang botante. Pag ibig sabihin po nun mga kababayan, ito lang mga sasabihin ko sa inyo, parang ganito yan ang senaryo niyan. Yung asawa ninyo nagloko. Binengbang yung kapitbahay ninyo. Tapos humingi ng sorry sa inyo. Pasensya na kasi inakit lang ako ni Lorna. Halimbawa si Aling Lorna. Inakit lang ako ni Aling Lorna nung nagsasampay sa Gilbo Alam mo yon? Basta yung Gilbo. Yung mga nakasandong walang Gilbo tawag doon. Gilid ng boobs kita, di ba? Inakit lang ko ni Aling Lorna kaya binembang ko yun. Parang kasalanan ba ni Aling Lorna nangakit? Humingi na sorry sa'yo, pinatawad mo naman. Tatanga-tanga ka, martir ka tapos, inulit. Si Aida naman. Binembang, bakit? Kita yung kuyukot kasi kita yung kuyukot niya Kasalanan ko ba? Pinakita niya yung kuyukot niya? Nanigas ang mga muscles ko, di ba?
Binayang bangko para lumambot. Oh. So ano ibig sabihin nun, mga kababayan? 2 beses ka niloloko. Tapos matatawarin mo na naman. Bay, tanga-tanga mo naman. Di ba? Hindi, ito, bakit ko ina-example to? Hindi ko dahil sa kabastusan, mga kababayan, ha? Ina-example ko ito kasi pang nangyayari ho ito sa mga kapitbahay. Marami ho dyan martir, eh. Oh. Hindi, ito, walang biro ito, ha? Ito, seryoso ito. Baka akala ninyo biron ba? Kaya may mga nangyayaring abuso mula sa tatay hanggang pati sa anak. Kasi pinababayaan ho natin. Pasensya na mga nanay ha, masasaktan ho kayo dito. Pag ang asawa ninyo, pinabayaan ninyong bumembang ng iba, hinahayaan nyo ng iba, asahan ninyo, one of these days, kasi ang sinful of lust, ika nga, ano yan, palala ng palala yan. Hindi ho yan yung akala ninyo matatapos na sa isa. Hindi, diretso yan. Lalala ho yan. At kaya nga may nangyayari hindi magaganda sa pamilya. Na pati yung mga anak, lalo na pagka nakadroga na, yari na. Kasi nga, tinotolerate natin. So anong ibig ko sabihin? Masakit, di ba? Kung iisipin mo, masyado naman yan. Totoo, nangyayari yan sa mga barabarangay, nangyayari yan. Pero alam nyo ho ba, may relasyon din ho yan sa politika. Dahil hinahayaan natin ng gobyerno na tarantaduhin tayo ng isang beses, pinawawalan sala na ho natin, pinapatawad na ho natin, uulit-ulitin po yan. Habang inuulit-ulit nila, hindi mo alam yung pinakamalala na ginagawa sa atin. Mantakin mo, pinapatuwa ka niya sa pagbigay ng AYEX, tupad at akap sa sarili mong pera, tinatarantado ka. Yung pera mo, ang ibinibigay sa'yo. Pera mo yun, na ibinigay mo sa gobyerno para gamitin sa mga proyekto, ibinigay lang sa'yo para iboto mo sila ulit. Tapos nanakawin na naman nila yung kalahati, tapos yung 1/4 na lang ibabalik sa'yo. Ganong kakatanga. Pag bumoto ka ng kandidatong namimigay ng pera. Kasi 1/4 na lang ibinibigay sa'yo. Tanga ka eh. Mantakin mo, ha? Bayad ka ng bayad sa gobyernong ito ng tax, tapos ibabalik sa'yo yung 1/4, tuwan-tuwa ka naman. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Isa kang malaking hunghang. Yan ang totoo. Huwag na ho tayo magmangmaangan, mga kababayan. That's what really is happening in our country. Ito na naman 20 pesos na bigas. Tinarantado na kayo noong 2022. Dahil sa lintik na 20 pesos na bigas na yan, binoto niyan si Marcos. Nagkaloko-loko ang Pilipinas. Kaliwat kanan na ang krimen. Naubos na ang budget ng ating bayan. Pati PhilHealth, ninakawan na. Pati lahat to, pati edukasyon, binawasan na. Inuubos na. Tapos sasabihin ninyo, okay lang yan. Isang beses pa. Abi, napakatanga naman ninyo. Isang beses nyo pang hahayaan manloko na naman ng bigas. Same panluloko, ginagawa sa inyo. Mantakin mo? Same. Mantakin mo yun? Parehong pambubudo lang ginawa sa inyo nun. Paniniwalaan nyo ulit. Anong tawag sa inyo, mga kababayan? Huwag na ho tayo magpabudol. Naniniwala ako matalino kayo. Ako'y naniniwala na matalino na ho tayo. Na hindi na ho tayo magpapabudol uli. Senators, para manalo yung kanilang alyansa kuno, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. Pinabulaan na naman ng mga gobernador na dumalo sa closed-door meeting na may halong politika ang programa. It's always Siyempre, hindi mo sasabihin yan. Puta ka ni Marcos eh. Ito si Gwen. Alam mo, dati palang duda na ako dyan eh. Hindi, walang biro. Lalo na yung mga hirit niya sa COVID nun, na ayaw niya sumunod kay Duterte. Tapos pag nakarap si Duterte, pahiya naman. May sariling mundo yan. Ayoko na lang sabihin, pero ano yan, ang kapanalig ni Aling Claire yan. Kapanalig ni Aling Claire yan. Pagdating mo sa mga takbo ng utak, paraw sila ng takbo ng utak niyan.
At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.